naglabas itong vlogger. Pangit nga nitong vlogger na to eh. Sabi na, iba-blacklist ng iglesia ang pumirma doon. Tayo may personal knowledge tayo doon. So, sa tingin nyo may epekto ito sa mga congressman? Alam mo, idadagdagan ko ang sabi, ibaban up to the 4th degree of consanguinity. O, edi alis lahat ng dynastic. O kaya, ang sabi ko nga, hindi ho nanloloko ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yung lakas niya kay Marcoleta nung last 45 days. At alam ng bawat politiko ang lakas ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung isinasatabi nila yon o hindi. Pero that is a card that is playing now. Aside from yung Iglesia ni Cristo, ano sa tingin niyo yung driver? Bakit nung nakaraang impeachment, agad-agad, boto sila, pirma, pero ngayon parang hesitant na sila? May pera. Walang pera ngayon. Ngayon, pahirapan. Biro mo, ang usapan na lang district fund. Tataasan ng district fund mo, aalsan ng district fund mo. Noong una, may malaking pondo, pero FLR, for later release. Kaya ngayon, nagagalit yung mga congressman kasi i-release nyo na muna yung pinangako nyo sa akin sa first impeachment. Kasi nagastos na yun eh. Di ba kung ikaw ang kontratista, hihingi ako ng tulong sa'yo, nagbigay ka sa akin ng ilang milyon, iaawas mo yun dun sa kontrata. Kung in FLR, di wala kang negosyo, nakuha ko na. So yun yung problema ng ibang congressman na may allocable. Napakahirap dahil ang daming lumalaro. May balita na maleta daw ay dollars na kasi pag peso mababa na ang value. Yung mga ganon, nakakalungkot dahil makikita mo kung gaanong nababoy ang institusyon. Tama nga pala yung sinabi ni Ma'am Sara na wala nang pera ang Pilipinas. Hindi, yan kasi wala na pang bayad sa mga congressman. Nakiprank ko na. Hindi. Yung pagkasabi niya kasi ng walang pera, dalawang bagay. Isa tungkol doon sa utang na gustong utangin at hindi mo maintindihan kung saan naman gagamitin. At yung directive ng DBM na lahat ng mga savings nyo from previous years, pagsamasamahin na natin. So wala talagang pera. Pagsamasamahin. Ang difference lamang niya, nung panahon ni Duterte, hindi siya naglagay ng supplemental budget, pero nag-earmark. Nag-earmark siya na natatandaan niya yung Bayanihan 1 and 2. May nakakabit doon na pondo para sa gagastusin. Ito apparently, dahil Duterte formula yon, ayaw nilang gawin yon, kaya nag-issue si DBM na lahat ng may tirang pondo, bilangin niyo yan at kukunin. At attorney, at saka Prof, merong exciting na tanong at saka inaabangan ng tao. Ano sa tingin niyo magiging boto ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin niyo? Alam mo yan, that's the most awaited on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-i-yes pa siya o mag-no siya. Kasi, di ba after niya magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titignan sa Lunes. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment, would you think ito ay simula na talaga ng... ng labanan? Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko kung paano hindi kinausap si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years, hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to? Oo, yun ang alternative. Kaya critical kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na yung lakas CMD pero nagkalasan na. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika, pinaplano,
may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika may never clean. Always in the murky side. So nandun sa digital strategist, sa political consultant to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya eh. Yes, O black or white, hindi ako ko-cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si wild guess? Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam eh. Kasi, halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso, nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, they must may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this? Kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ine-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Bakit talagang hindi? na video, may sense. May video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talagang may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon eh. Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And Eh, kung NBI director lumabas. is the one na naglabas, which is alam natin na nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So posible bang ito isang panlaglag na naman kay Romualdez, yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Hindi naman yun ang act ng extortion eh. Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas doon sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin di naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung ni headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras eh. Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few, tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan, and all that. Alam naman natin kung paano nag-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero sila since doon. ito po ay sa tingin niyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung ano ang kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain?
Ano ang Ay, dating mo sa inyo? Mahirap po ang Parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig ba sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang... Well, yeah, Name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there eh. At ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo doon sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives in 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control, umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yun. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yun ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sa Aguado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito. Kaya tayo mong ipatawag. Ang kumuha daw na ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. sa dalawang pagkakataon. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya. The December 2 isang Grand Elite. December 5, dalawang Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe ang sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na yun para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. Ayaw niya tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao? Nai-drawing mo na eh. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba Pipirmahan. sa palagay mo may isa-isa yung drawing mo? Kahit saan patimpalak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, walang tatanggap yan eh. Kulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat. Kung walang ulo ba Wala namang ulo eh. Pipirma ka ba? Pipirmahan mo. Ito yung problema eh. Ngayon pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig. Ano naman ang connection din ng pagpirma sa namin sa pagpapatuloy ng pagdinig? Oo nga, no? Ikaw nga magsalita, Nelson. Ayun nga doon hindi namin maintindihan. Kasi kahit hindi na kayo pirma. Akala ko ako lang hindi nakakaintindi. Tinanong ko nga doon sa magtatago eh. May mali po yung kanya. Mali po yun. Kasi wala po akong makitang magtatago lang yun, ha? Wala po akong makitang connection, sir. Hindi, alam mo, kaya kita tinanong para makasiguro ako eh. Kasi baka kayo ang hindi sync sa reality. Baka hindi na ako in sync with reality. Medyo pangit na patama yun. Sabi ka na, kailangan magising ako kung ako ay nananaginip. Hindi ba? Eh sabi na hindi po, wala pong connection, sir. Ako po kanya gusto ko magpatuloy. Dahil ang sinabi po ninyo, incomplete pala yun, partial pala yun. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukontinue kung hindi kami pipirma, sir. Huwag kang pipirma, sir. Sabi niya. Wala pong connection.
Oo nga, no? Hindi ko po minamaliit yung magtataho. Hindi, tsaka nakapagtataka din nun, Nelson, kasi mismo sa grupo niya sa majority, yung makasama sa majority, Ay, parang pag- hindi pumirme. Ayun nga. Di ba? Ay, hindi ba niya naisip yun? Oo. Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga, no? Kanina pa sinasabi ko yung kanyang inconsistency. Meron siya nakitang papel. Aba, talagang kung ano nang umikot sa isip niya. Oo. Naisip ko tuloy yung kwento tungkol sa isang boksingero, Nelson. Boxingero po, oh. Alam mo yung kwento ron? Hindi ko po, yan ah. Alam mo yung boksingero, Jen? Opo. Dahil sa practice ng practice yan eh. Siyempre, Wala, siyempre, Kailangan oo. talaga yan. Kapag hindi ka nag-practice, lalo na kung maganda yung premyo, di ba? Tsaka, halimbawa, Tsaka kung saan ay tayo niya, ibang klase, nasa, opo. halimbawa, World Championship na to. Oo. Aba, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa practice. Halos Mahabang- mapugto ang hininga mo dyan, sabi nga nila. Oo. Mahabang Oo. pagsasanay. Dahil sa kapa-practice mo dyan, kamukha ni Ping. Oo. Pulis yan eh. Ha? Ganun na nakagawi yan eh. Yung boksingero, kahit natutulog yan, Opo. pag nakarinig ng batingting yan, tatayo yan, gagano ganun. Ah, ganun mo ba? Ano pagtayo niya, nakita niya, sorbitero pala yung nagbibiting din. Anong ibig ko sabihin? Ang bilis niyang gumawa ng isang hakbang eh. Oo. Pero walang, kamukha nung binanggit ko kanina, hindi ko naiisa-isahin. Oo. Hanggang doon lang siya, gagawa ng ganito, ganyan. Ngayon, ito hinahamon kita ngayon. Hinahamon kita. Ito, hindi na, wag na natin isama yung patay. Igalang na lang natin dahil yung tao ay nagpahinga na. Wala na. yan, opo. Yan, kukulang paggalang, ibigay na lang natin. Pa-examine mo yung kanyang sa ombudsman. Ewan ko paano i-examine ng ombudsman. Tanging yung patay lang ang makakapagsabi kung makakapagsalita pa. Oo. Ngayon, kung dahil sa namayapa na si Jose Cabral, nasa sayo kung gusto mong isabi na yung sepulturero. Mabigat. Alam mo, kinakailangan natin basagin talaga ito kung ano eh. Ano talagang gusto mo? Hinahamon kita ngayon. Tatlong bagay nga eh. Opo. Tatlong bagay nga eh. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Ipatatawag mo ba si Lian, libiste? Len Libiste? Hindi, isa yon. Yung dalawa na yun. Jojo Cadiz? Yeah. Jojo Cadiz. Yung hamon ko sa iyo na pag na-apostil ba ni Saldico, Oo. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Oo. Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang hinahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito. Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasa dlak sila sa ganitong kalagayan. Oo. Oh, yung sa nga mo, pag naipakita ko ba, Oo. yung kahilingan ng ating SP, Opo. dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang endorse yun, Makakatulong naman talaga. makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng 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 press con, oo. at sabihin mo, tsakin nyo kung ito ay na-implement at na-implement bang mabuti ito. Ganyan. O yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao nang huhusga sa'yo. Oo. Dahil mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Lebiste, tao na ang suhusga sa'yo. Meron silang resibo. Opo. Isabpina mo, duces tecum ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po, oo. Yung duces tecum, yung dokumento, Dokumento. ad testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. Oo. Oo. At si Lian, ganun din kasi meron siyang kopya. Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader. Tingnan natin. Oo. Domestic governance issue, tatalakayin po natin yan. Ang ating GDP or ang ating GDP bagsak din. Malalim na po itong krisis na ito. Hindi po ito biro-biro. At pag hindi po ito talaga tinugunan, talo po ang bawat pamilyang Pilipino. Tayo po ang talo rito. Sapagkat tuliro, hilo, ligaw, at walang plano, walang tamang direksyon ang kasalukuyang administrasyon. At pag nagpatuloy ito, tayong mga ordinaryong Pilipino ang talo. Sa pagiging hilo, sa pagiging ligaw, sa pagiging tuliro, sa pagkakaroon ng walang plano ang kasalukuyang administrasyon, lahat po tayo tatamaan dito. Lahat tayo madadali rito. So nabanggit ko, 7.2% yung ating inflation rate na galing po sa 4.1. Ang laki po ng itinalon nito. 3.1% ang itinalon ng inflation rate from 4.1 noong March. Ngayon pong April, katatapos lamang ay 7.2. Malalim po itong krisis na ito. Dapat tayo ay kinakausap ng kasalukuyang administrasyon
sinasabi ang totoo, binabalaan ang mga Pilipino na maghanda. We have to expect for the worst. Hard times are ahead of us, all of us. Mukha pa mayaman, iba lang ho yung handling siyempre ng mayaman. Mas mahaba po yung PC nila. Subalit mas marami po yung ordinaryong Pilipino. Yun po ang unang-unang tinamaan. Tinatamaan na po tayo niyan at mas marami yung tinatamaan. Hindi tayo magsusurvive ng basta ayuda lamang. Bigyan ko ho kayo ng numero, no? Bakit sumisinghap ng ating ekonomiya? Ulitin ko, hindi impeachment ang tugon dito sa sumisinghap na ekonomiya ng Pilipinas. Ang kinakailangan dito, yung tamang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. We are spending so much taxpayers' money para sa walang katotohanang impeachment laban kay VP Inday. Gamit ang testimonya, yung affidavit ng isang convicted criminal. Yun ang kanilang star witness. Yung polluted affidavit coming from a polluted and convicted criminal as their star witness, they're dragging the entire country and the economy is there as our exhibit. Nakikita natin talagang imbis na pagtuunan ng pansin at panahon ng ating ekonomiya, dito tayo napapako sa impeachment, sa takot ng mga magnanakaw at kurakot sa gobyerno na makulong at mapanagot pag si Inday Sara na ang ating Pangulo. Ang eleksyon ay napakalapit na sa tutuusin. It's just around the corner. Bakit hindi makapag-antay at bakit hindi lumaban ng patas kung sino man ang gustong lumaban ng patas? Bakit kinakailangang patirin ninyo, matisod ninyo, yung isang tao na nakikita naman natin survey after survey after survey, siya ang gusto at napipisil at napupusuan ng higit na maraming Pilipino. So dito nga ho, dahil sa mga maling prioridad, ito na po ang lagay ng ating ekonomiya. Sumisinghap. Ang ating GDP. GDP ho natin, inilabas kahapon, 2.8%. 2.8%. Ang paliwanag ng iilan sa pamahalaan dahil daw po ito sa gulo diyan sa Iran, bunsod ng paglusob ng Estados Unidos. Huwag ho kayong maniniwala doon. That is not even half truth. A quarter truth lang po iyan . 1/4 lang. Bakit kanyo? Bigyan ko ho kayo ng numero. In third quarter of 2025, ang GDP po ng Pilipinas ay 3.9%. Mababa na. Way below yung target po ng pamahalaan na magkaroon tayo ng 6 to 7% growth. Renevise po nila yan, naging 5.5 to 6.5%. And yet, third quarter of 2025, wala pang gulo dyan sa Iran, 3.9% ang ating GDP. The following quarter, bago magtapos ang taon, from 3.9 nung third quarter of 2025, naging 3% na lang ang ating GDP nung last quarter of 2025. Makikita ninyo yung trajectory niya pababa na. Bumubulusok na mabilis from 3.9 to 3%. Pasok na ang 2026. Katatapos lamang po ng unang quarter ng taon 2026. Nagsimula tayong bumaba, 3.9 third quarter of 2025. Sumunod dito, fourth quarter of 2025, naging 3% na lang. First quarter of 2026, ngayong taon, 2.8%. Makikita natin na pababa na. Noon pa man pababa na, kaya wag ho kayong magpapabudol sa mga nagsasabi dahil ito sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Hindi po. Hindi po. Babalik tayo pa rin sa mga tunay na issue kung bakit bumabagsak at pabagsak ng pabagsak at palalim ng palalim ang sugat at tama sa ating ekonomiya. Flood control corruption scandal at huwag niyong kalilimutan yung anomalous, unconstitutional, invalid, and unlawful 2025 national budget or 2025 GAA. Doon nagsimula rin yan yung kanilang mga blanco sa Bicameral Conference Committee. Hanggang ngayon po, ito ay nakabinbin sa Korte Suprema at hindi pa rin na-actionan. Wala pa rin resolution. So yan yung mga core issues. Ngayon nandito na tayo, sumisinghap ang ekonomiya natin, 2.8% ang ating GDP. Yung Bangko Sentral sa mga negosyante, sa mga mamumuhunan, alam nila na ang gagawin ng BSP to control inflation, pasisimplin ko, sisikapin ko magtataas po sila ng interest rates. Pag nagtaas ka ng interest rates, ano ba ibig sabihin ano epekto nito sa tao? Mas mahal na po yung pag-utang. Dahil mas mahal na po yung interest na babayaran mo kaakibat ng iyong pag-utang. At dahil dito, pag tumaas ang interest rates, pag nagtaas ang BSP o yung Bangko Sentral ng interest rates,
mahihirapan po sino? Yung micro, yung small, yung medium enterprises, yung tinatawag po nating MSME, yung micro, small, medium enterprises. Mahihirapan po yan dahil magiging mas mahal na po ang pag-utang. At pag sila'y nahirapan umutang, hindi nila ngayon maitutuloy kung anumang expansion, hindi nila ngayon maitutuloy o sadyang hindi nila itutuloy yung pag-uutang upang sanang palaguin at lumago yung kanilang hanap buhay. Pag hindi lumago yung hanap buhay, babagal lalo yung pag-ikot ng ating ekonomiya. At ngayon nga 2.8%. Nanganganib itong bumaba pa ngayong second quarter. Maraming tao ang maaaring mawalan ng trabaho, ng empleyo, ng hanap buhay, ng pinagkakakitaan. Sunod-sunod po yung epekto nito. Ito'y dapat nating maunawaan.